Sa nakaraang video ay natapos tayo kung saan ay dismayadong napapasabi ang kanilang pinuno sa Mount Wufeng hideout dahil ang dumating ay ang kanilang ikalawang kapatid sa bandido at hindi si Yonjuka. Nang bigla naman silang sinugod ng isa sa mga kalaban nila at sinabihan ito na mas hahaba pa sana ang kanyang buhay kung hindi nito isinali ang kanyang sarili, kaya naman dahil dito ay agad na napadepensa ang ikalawa nilang kapatid sa bandido. Sa isip nito ay napapasabi siya na mukhang ang isang ito ay napakalakas, kaya naman ay hindi na nakakapagtaka kung bakit ang kanilang pinuno ay labis na napinsala sa mga ito. Sabi pa niya na ang kanilang mga pagkilos ay konektado sa isa't isa, at ang mga ito ay mahirap na kalabanan kumpara sa mga escort warrior ng mga merchant union na kanilang nakakaharap sa Mount Wufeng hideout. Matapos ay agad niyang sinabayan ang pag-atake ng isa sa kanila at sinabihan ang mga ito na kung ang inaakala nila na madali lamang nila siyang mapapabagsak ay nagkakamali sila, dahil doon ay muling sumugod ito at sinabi na isa lamang itong mahinang nilalang na nagtatrabaho upang magprotekta ng mga bedang babae sa brothel. Matapos naman na makipagsabayan nito sa isa, ay napasabi ito sa kanyang isip na mayroong rason kung bakit nagpakita ng pagkadismaya ang kanilang pinuno nang siya ang nagpakita at hindi si Yonjuka, dahil sa ang mga ito ay tunay na malalakas, nang bigla naman siyang binalaan ng kanilang pinuno at sinabi na huwag nitong ibababa ang kanyang depensa dahil ang mga ito ay labis na bihasa. Matapos naman na umatake ng kanilang pinuno ay agad naman niya itong tinanong patungkol sa kanilang pagkakakilanlan. Sa nangyari ay napaatras naman ito, at napasabi na ito din ang nais niyang itanong sa kanilang dalawa, dahil sa masyado silang magaling upang maging isa lamang gwardya ng mga bedang babae sa lugar na ito. Sabi naman dito ng pinuno ng Mount Wufeng na ganun din ang naiisip niya dito, dahil sa masyado itong bihasa upang maging isang village gang, kaya naman inulit nito ang kanyang tanong sa kanilang lahat na kung sino ba talaga sila. Nang bigla naman siyang sinabihan ng kanilang ikalawang kapatid sa bandido at sinabi na mukhang walang rason para sa mga ito na magsabi sa kanila ng patungkol sa pagkakakilanlan. At sa tingin niya na wala nang mas gaganda pa na lugar bukod sa kanilang tahanan sa Mount Wufeng, at ngayon ay nais na niyang makita si Yonjuka. Sinabihan naman siya ng kanilang pinuno na hindi nito ginasto na ipunta siya sa sitwasyon nilang ito. Ngunit bigla naman siyang pinahinto nito at sinabi na huwag na siyang magsabi pa ng mga ganong klase ng mga bagay, at intindihin na lamang nila kung papaano nila magagawang makaligtas dito ng buhay. Nang bigla naman siyang tinawag nito at sinabi na ngayon ay may isang kahilingan siya para dito, sabi nito na habang kinukuha niya ang atensyon nila, ay kailangan niyang mailayo ang kanyang pamilya sa lugar na ito. Dahil dito ay gulat naman siyang napatanong kung ano ang sinasabi nito sa kanya, dahil sa nangako sila sa isa't isa na kahit sa kamatayan ay magkasama sila. Ngunit agad naman siyang pinahinto nito at sinabi na gawin na lamang niya ang hinihiling nito sa kanya, dahil kapag ito ay nagpakasal balang araw, at bumuo ng pamilya at magkaanak, ay maiintindihan niya ang kung ano ang kanyang nararamdaman ngayon. Galit naman nitong sinabi na hindi niya magagawa ang bagay na iyon, dahil sa makakaya naman nilang matalo ang mga ito ng magkasama. Sabi naman nito sa kanyang ikalawang kapatid na para sa kanya ay para na siya nitong tunay na kapatid at isang pamilya, kaya naman ay hinihiling niya ang bagay na iyon sa kanya, kaya naman ay sana ay gawin niya ito bilang ang kanyang huling kahilingan. Sa nangyari ay nagalit naman ang kalaban ng dalawa, at sinabihan ang mga ito na kung nakalimutan na ba nila na nandito pa din siya upang ubusin nila ang oras ng mga ito sa kanilang pagkukwentuhan, at tinanong na kung sa tingin ba nila nahahayaan niya na mangyari ang nais nilang gawin ay nagkakamali sila, matapos ay agad naman na silang sumugod at sinabi na subukan niyang sanggahin ang kanilang mga atake gamit ang kanyang katawan na mamamatay na. Kaya naman ang magawa niyang salubungin ang mga ito, ay agad naman siyang nawalan ng kanyang balanse, kaya naman ay agad na kumilos ang kasama ng katapat nito, at matagumpay siyang nabigyan ng isang mapaminsalang pag-atake. Sa nakita naman na pagbagsak ng dating pinuno ng Mount Wufeng, ay bigla naman na nag-alala dito ang ikalawa nitong kapatid sa bandido, kaya naman sa galit ay agad itong napasigaw ng malakas, nang bigla naman na may nagtungo sa kanyang harapan at sinabi na hindi na nito pa kailangan na mag-alala, dahil sa isusunod na niya ito doon, matapos ay maging siya ay hindi din nakaligtas at matagumpay na napinsala ng kalaban ng mga ito.
Kung umabot ka na sa parte ng video na ito ay maaari lamang na i-click ang like at super thanks sa baba bilang pagsuporta. Maraming salamat. Matapos ng ilang sandali ay napatanong naman ito na kung anong lakas ng loob nilang gawin ito sa kanila. Nang bigla naman siyang tinawag ng kanyang pinuno at sinabi na hindi pa naman huli ang lahat at maaari pa niyang maitakas ang kanyang pamilya habang may oras pa sila. Matapos ay bigla naman silang nilapitan ng mga ito at sinabihan na kung bakit pinapahirapan pa sila ng mga ito, at hindi niya inakala na kailangan pa nila labanan ang mga ito ng matindi, sila na mga bantay ng mga bedang babae sa lugar na ito. Sabi pa nito na nakakainis para sa kanya na kailangan niyang gawin ito, kaya naman ay papaslangan na lang niya ang mga ito, nang bigla naman na may nagsalita sa dekalayuan at sinabi na nakakaamoy sila ng hindi maganda sa lugar na ito, upang ang lahat ay mapalingon sa pananggagalingan ng boses. Sabi pa nito na ayon sa narinig nila mula sa beggar sect na ang lugar na ito ang pinakakilalang brothel, kaya naman ay tinanong ni Yanggak ang mga ito na kung ganito ba nila batiin ang kanilang mga customer. Agad naman na nagsalita ang pinuno ng mga ito at tinanong na kung sino naman sila, dahil sa hindi nito nabalitaan na mayroon pang mga kasamahan ang dalawang kanilang ginugulpi. Sabi pa nito na mukhang wala din sa katinuan ang mga ito upang kaharipan silang lahat, kaya naman ay tinanong niya ang ating bida at si Yanggak na kung nais din ba nilang mamatay sa lugar na ito. Mayabang naman na sinagot ito ni Yanggak at sinabi na makikita nila kung sino sa kanila ang mauunang mamatay sa lugar na ito, ngunit base sa kanyang mga nakikita ngayon sa paligid, ay sa tingin niya na mukhang mamalasin sila ngayon. Matapos ay tinanong nito si Yeonjuka na kung siya na ba ang bahala na magligpit sa mga kalat na nandito, na hindi naman sinang-ayunan ng ating bida, dahil sa ang nais niya ay paslangin ang mga ito gamit ang kanyang sariling mga kamay. Hindi naman makapaniwala ang pinuno nila sa Mount Wufeng at napapatanong na kung tama ba ang kanyang mga nakikita ngayon, na masaya naman na sinang-ayunan ng ikalawa nitong kapatid, at sinabi na tama siya dahil ang dumating ay sila Yeonjuka at ang matandang si Shin Yanggak. Habang papalapit naman ito sa kanila ay sinabi nito na maghintay lamang sila ng kaunting sandali, dahil sa madali lamang niyang liligpitin ang mga insekto na nagkalat dito. Natatawa naman ang pinuno ng mga ito at sinabi na ang batang ito at ang kasama niyang matanda ay mukhang nababaliw na dahil sa mga pinagsasabi ng mga ito sa kanila dito. Nang bigla naman na sinabihan siya ng ikalawang kapatid sa bandido ng ating bida na tumawa lamang ito hanggang sa makakaya niya pa dahil sa hindi na nito pa alam ang sunod niyang sasapitan sa ating bida, at maya-maya ay mapagtatanto na niya na nasa hindi sila magandang sitwasyon. Sa nangyari ay napasigaw naman ang pinuno ng Mount Wufeng hideout, at mangiyak-ngiyak na napasabi na ang buong akala niya ay dito na siya mamamatay. Kaya naman ay sinabi nito sa ating bida na kung nakikita niya ba ang ginawa ng mga ito sa kanila, at labis siyang nagagalit dahil sa nangyari. Kaya naman ay sinabihan nito ang ating bida na turuan niya ng leksyon ang mga ito, dahil sa sinubukan din nilang saktan maging ang kanyang asawa at mga anak. Kaya naman dahil dito ay galit na napasabi si Yeonjuka na silang lahat na nandito ay hindi na makakaalis pa dito ng buhay. Masaya naman na napasabi ang pinuno ng mga ito at sinabihan ang ating bida na mukhang magaling din itong magpaniwala ng mga taong kanyang kinakausap, at tinanong na kung hindi ba nito nakikilala sila. Hindi naman ito pinansin ni Yeonjuka at mabilis na kumilos upang atakihin ang lahat ng kanyang mga kasamahan gamit lamang ang isang mabilis na pag-atake. At nang matapos naman na gawin ito ng ating bida ay bigla na lamang siyang natigilan at nabigla sa kanyang nasaksihan. Ngunit nang mabilis na magtungo ito sa harapan niya ay nanginig naman ito at nauutol na tinatanong si Yeonjuka na kung ano ang mga nangyari. Sa isip nito ay hindi siya makapaniwala dahil mukhang ang mga ito ay mga grupo ng elite assassin. Matapos ay galit naman siyang tinanong ni Yeonjuka na kung siya ba ang dahilan kung bakit ang kanyang sinumpaang mga kapatid ay malubhang nagtamo ng mga pagkakapinsala, na agad naman na sinagot nito ang ating bida na hindi siya ang nasa likod nito. Dahil sa sila ay sumusunod lamang sa kung ano ang ipinag-uutos sa kanila ng kanilang pinagsisilbihan. Agad naman siyang pinatahimik ng ating bida na si Yeonjuka, at sinabihan na kung hindi ito titigil sa kanyang mga walang kwentang sinasabi ay magiging hindi maganda ang sanhi ng kanyang kamatayan sa mga kamay nito. Makalipas naman ang ilang sandali matapos na mabigyan at mapatahimik ito ng ating bida, sa labas ng syudad,
ay habang buhat-buhat ng mga kasamahan nito ang isang malaking bato, ay sinabihan naman sila ni Yanggak na kung ayaw nilang magaya sa kanilang pinuno ay dapat na makinig lamang sila sa kanya ng mabuti, na agad naman nilang sinang-ayunan. Sa isip ng matanda na sa kakayahan na mayroon si Yonjuka ay madali lamang niyang mahahati ang mga ito gamit ang isang pag-atake, ngunit kahit pa nasabi ni Yonjuka na papaslangan niya ang mga ito dala ng kanyang matinding galit, ay iniiwasan pa din ito ang pumaslang ng buhay hanggat maari, at kahit pa isa siyang miyembro ng Bandit Union, ay hindi pa din niya magawang matakasan ang kanyang pagiging isang order sect na dumadaloy sa kanyang dugo. Kaya naman sabi nito na sa tingin niya na ang pagkontrol nito sa tunay niyang lakas ay sapat na para sa kanila ang magkaroon pa din ng malay, dahil siya mismo ay nakaranas ng mga pag-atake ng ating bida noon kaya naman ay alam niya ang patungkol doon, at kung sakali ay hihilingin na lamang ng mga ito na agad na mapaslang na lamang. Matapos ng ilang sandali sa lugar naman ng pinuno ng Mount Wufeng, ay agad naman siyang kinamusta ng kanyang asawa patungkol sa mga sugat na natamo nito. Na agad naman niyang pinakalma ito at sinabihan na maayos lamang siya kaya naman ay wala siyang dapat na ipag-alala pa. Sa kinaroroonan naman ng ating bida ay masaya naman na napapasabi ang ikalawa nitong kapatid sa bandido na ang inakala niya ay may isang heavenly maiden na dumating para tulungan siya, dahil dito ay napatanong naman ang ating bida na kung nahahawig ba siya sa ganong itsura ng nilalang, na masaya naman na sinang-ayunan nito. Matapos ay napatanong naman siya na kung siya at ang matandang si Shim Yanggak ay nandito sa lugar na ito. Ay sino naman ang nagbabantay sa kanilang mountain hideout? Kampante naman na sinagot ito ni Yonjuka at sinabi na ang mga ito ay nasa maayos ng kalagayan ngayon, bukod doon ay nakaramdam siya ng pagkainip sa lugar, kaya naman ay nagkaroon siya ng pagtataka sa kung ano ba ang itsura ng mundo sa labas ng kagubatan, at dahil dito ay inumpisahan niya ang kanyang paglalakbay sa mundo ng martial world kasama ang matandang si Shim Yanggak. Bukod doon sabi niya na bigla niyang naalala ang sinabi sa kanya ng kanilang pinuno nang magpunta siya sa kagubatan. Kaya naman ay nagmadali itong nagtungo sa Kaifeng upang makita siya. At habang pinagmamasdan nito ang madamdaming tagpo sa pamilya ng kanilang pinuno, ay sinabi nito sa kanyang ikalawang kapatid sa bandido na sa tingin niya ay ang kanyang pagmamadali ay hindi nasayang, na agad naman na sinang-ayunan ng isa at napasabi na mukhang ang kalangitan ay nasa panig nila. Kaya naman ay nagpasalamat siya dito, dahil sa tulong niya ay buhay pa sila. Ngunit tinanggihan naman ito ni Yonjuka at sinabi na ang mahalaga lamang sa kanya ay ang makita sila ngayon na ligtas. Samantala, sa labas ng kagubatan, ay sinabi ni Yanggak na base sa kanyang itsura at mga paggalaw, ay nakakatiyak siya na mula ito sa isang grupo ng mga assassin na nagsasanay ng Chaos Sect's martial arts, at ayon din sa kanyang pagkakaalam para sa isang assassin, ay hindi papaslang ang mga ito ng walang sapat na dahilan, ngunit hiwalay doon ang sariling galit, kaya naman ay agad niyang tinanong ito na kung sino ang nag-utos sa kanya, at kailangan niya na magsabi ng totoo. Sabi pa nito na hindi kagaya ng binata kanina, ay wala siyang intensyon na maging mabait sa kanya sa lahat ng pagkakataon. Napatanong naman ang pinuno patungkol sa nangyari sa kanyang mga kasamahan, at mukhang inuna na niyang ligpitan ang mga ito. Sabi naman sa kanya ni Yanggak na tinanong niya din ito ng kaparehas na katanungan, ngunit mas pinili nila na hindi sumagot sa kanya, ngunit malas lamang nila dahil sa wala siyang sapat na pasensya. Dahil dito ay napasabi na lang ang pinuno na hindi niya dapat na ginawa iyon sa kanyang mga kasamahan. At tinanong ang matandang si Yanggak na kung hindi ba ito natatakot na siya ay balikan ng mga grupo ng mga assassin. At mukhang magmula ngayon ay ang kanilang mga buhay ay magiging miserable na, at siya ay mamarkahan ng patay, hahabulin ng mga assassin at tatakutan maging ang naghihingalo nitong hininga, ngunit hindi naman siya sinagot ni Yanggak bagkus ay sinabi nito na base sa pagkakatanda niya ay sinabihan na siya nito na wala siyang sapat na pasensya sa mga walang kwentang sasabihin nito, kaya naman ay agad nitong inatake ang kamay ng pinuno. Sa nangyari ay napasabi naman ito sa kanyang isip dahil sa labis na pagtataka na masyado itong mabilis upang hindi magawang makita ng kanyang mga mata ang pagtama ng sandata nito. At mukhang ang isang ito ay isang napakapambihirang master din. Nang bigla naman na napasabi dito si Yanggak na nais sana niyang umpisahan ang pagputol sa kanyang kamay sa mga daliri nito, ngunit dahil sa gabi na at madilim ay hindi niya nagawa at mukhang totoong tumatanda na siya,
kaya naman sinabi niya dito na sa susunod ay sisiguraduhin na niya na mapapatamaan na niya ito, ngunit nanginginig naman itong sinabi kay Yanggak na sasabihin na niya ang lahat ng kanyang nalalaman, buhayin lamang siya nito. Sa kabilang banda naman sa isang lugar sa Kaifeng, ay galit na galit ang isang lalaki dahil sa ibinalita ng kanyang tagasunod na ang kanyang ipinag-uutos ay nabigo, at galit na napatanong na kung talaga ba na sila ang pinakamagaling na grupo ng mga assassin sa Kaifeng, dahil dito ay agad naman na humingi ng paumanhin ang tagasunod nito dahil sa hindi naman nito nakita ang mga nangyari. Sabi pa nito na nagbayad siya sa mga ito ng 30,000 silver niyang. Ngunit hindi man lamang nila nagawang mailigpit ang dalawang gwardya. Kaya naman dahil dito ay napahampas na lang siya ng malakas sa lamesa at napapatanong na kung sa papaanong paraan naging posible iyon, dahil sa hindi pa siya binigo ng mga ito noon kaya naman dahil dito ay gumastos siya para sa kanila ng malaking halaga, kaya naman ay hindi ito makapaniwala na nagawa nilang mabigo sa pag-asikaso sa brothel na iyon, kaya naman ay napapatanong siya na kung si Yeoncho ba at si Tak Go-myung ay ganun kabihasa. Nang bigla naman itong natigilan dahil sa bigla na lang na may nagsalita at sinabihan siya na mukhang nagagalit ito dahil sa nagawa niyang makaligtas, at hindi nito naisip na nais siyang mapaslang nito, at talagang hindi siya makapaniwala sa bagay na iyon. Kaya naman ay matapos niyang sipay ng malakas ang pintuan, ay tinawag nito at tinanong ang may-ari ng pavilion na si Jang Moon-ho, na kung papaano niyang maipapaliwanag ang lahat sa kanya, ngunit sabi naman nito na mukhang alam naman na nito ang lahat, kaya naman ay ano pa ang nais niyang ipaliwanag nito sa kanya. Nang bigla naman na nagsalita ang ikalawa nitong kapatid at sinabi na bakit nagawa nitong subukan na agawin ang asawa ng ibang lalaki at magpadala ng mga asasin, at mas masahol pa siya sa isang hayop. Galit naman nitong sinabi na kung ang sinabi ba niya ay ang sinubukan niyang agawin ang babae na iyon, ay nagpapatawa siya, at sa lahat ng bagay ay siya itong pinagnakawan, kaya naman ay tinanong nito si Pang Cho na kung talaga ba na sa tingin niya na nararapat sa kanya ang babae na iyon, dahil hindi. Sabi pa nito na 5 taon na ang nakakalipas, noong araw na nakagawa ito ng krimen at pinagpasiyahan na umalis ng kanilang lugar, ay sinabihan siya nito na alagaan ang kanyang pamilya, ngunit ng oras na magtungo siya doon ay buntis na ito at halos mamatay na sa pagbitbit ng kanyang bagong silang na anak. Kaya naman dahil doon ay nangako siya sa kanyang sarili na paprotektahan niya ang babae na iyon pati na din ang kanyang mga anak. Ibinigay nito ang lahat ng kanilang nais upang hindi sila mainggit sa iba, at ang babae na iyon ay masyadong mabait para sa kanya, kaya naman ay mahinahon siyang naghantay hanggang sa ibukas niya ang puso nito sa kanya, at nangako siya sa kanyang sarili na gagawin niya ang lahat upang sumaya lamang ito. Ngunit bigla na lamang siyang nagpakita at gumanap na isang ama sa mga bata, kaya naman ay tinanong niya sila na kung sino ang hindi magagalit doon. Siya na isang kriminal na nagawang abandonahin ang kanyang pamilya, at tinanong na kung bakit pa ito bumalik, dahil sa hindi siya nararapat para sa mga ito. Kung umabot ka na sa parte ng video na ito ay maaari lamang na i-click ang like at super thanks sa baba bilang pagsuporta. Maraming salamat. Dahil sa sinabing ito ng may-ari ng pavilion ay sinigawan naman siya ng ikalawa nilang kapatid dahil sa nagawa nitong mahulog sa pag-ibig ng mag-isa. Kaya naman ay sinabihan niya ito na gumising na siya sa kanyang mga panaginip dahil sa mukhang nawawala na ito sa kanyang tamang pag-iisip, at sa kabila ng kanyang mga paratang, ay si Pang Cho ay hindi nagawang kalimutan ang patungkol sa kanyang pamilya kahit na isang araw magmula nang siya ay umalis. Dagdag pa nito na dahil sa kanyang pagkahumaling sa asawa ng iba, ay nagawa pa nito ang magpadala ng mga asasin na muntik na nilang ikamatay, at sa tingin niya na mayroon na siyang sapat na dahilan upang tanggalan ito ng kanyang ulo. Nang bigla naman siyang pinatigil ni Pang Cho, dahil dito ay nagtaka naman siyang napapatanong na kung ano ba ang sinasabi nito sa kanya, dahil mukhang nakalimutan na yata nito na muntik na silang mamatay ng dahil sa lalaking ito. Sinabi naman niya na ang lahat ng mga sinabi nito dito ay hindi kasinungalingan, at totoong nagpapasalamat siya dahil sa iningatan nito ang kanyang pamilya habang siya ay wala. At nais niya sanang magbayad dito ng kanyang pagkakautang kahit pabuhay niya ang magiging kapalit, subalit sabi niya na matapos ng kung ano ang nangyari ngayong araw, ay hindi na nito pa naikukonsider ang kanyang sarili na may pagkakautang dito. Kaya naman sabi nito na magmula sa araw na ito, ay kapag nakita niya siyang muli, ay tatandaan nito na hindi na siya magpapakita sa kanya ng kahit na anong awa,
dahil dito ay napatanong naman ang ikalawa nitong kapatid sa bandido na kung talaga ba nahahayaan niya lamang siya at walang gagawin. Ngunit sinabihan naman siya nito na huwag niya siyang subukan na patawanin, dahil ang isa na dapat na mawala ay siya, at kahit na anong mangyari ay babalikan pa din siya nito, at sisiguraduhin niya na ang kanyang asawa at ang mga anak ay muling babalik sa kanya, dahil sa mga binitawang salita nito ay agad naman na kumilos si Pang Chio at agad na tinanggalan siya ng kanyang ulo. Ang pag-akala na hindi na nito pa magagawang makitang muli ang kanyang asawa at anak, ay ang nagbora sa lahat ng mga pag-aalinlangan nito sa kanyang puso, at inalala nito ang lahat ng mga katotohanan na kanyang natutunan noong siya ay namumuhay pa sa kabundukan ng Mount Wufeng, ang batas ng kagubatan. Sa isip naman ng ikalawa nilang kapatid na hindi lahat ay kagaya ng kanilang pinuno sa Mount Wufeng, dahil kapag nagpakita ka ng kahit na kaunting kahinaan, ay maaari kang malamon ng kung sino man, at kapag ikaw ay naging mahina, ay wala kang kakayahan na protektahan ang kahit na ano. Sa labas naman habang nagmamasid ang matandang si Shim Yanggak at si Yon Juka, ay napasabi naman ng ating bida na sa tingin niya na walang masama ang maaring mangyari pa sa mga ito, na sinang-ayunan naman ng matanda at sinabi na gaya nga ito ng kanyang sinabi kanina na wala na siyang dapat pa na ikabahala patungkol sa mga ito. Sabi pa nito na ang mga pinabagsak nila ay ang mga kilalang asasin sa Kaifeng at walang duda na nahirapan ang dalawang ito na kaharipan sila, ngunit sa martial arts na natutunan nila mula sa ating bida, ay sa tingin niya na hindi basta-basta mapapaslang ang mga ito. Sabi naman ng ating bida na nababahala siya kung mayroon pang ibang mga asasin sa lugar na ito, dahil sa labis pa na napinsala ang dalawa at napaka-panganib nito para sa kanila. Masaya naman na napasabi ang matanda na mukhang labis nitong iniingatan ang kanyang pamilya, at bukod doon ay ito ang unang beses niyang nakita ang pinuno nila sa Mount Wufeng na hindi nag-alangan na paslangin ang kung sino, na sinang-ayunan naman ng ating bida at sinabi na kahit pa alam nito ang magiging kapalit patungkol sa maaring mangyari sa kanyang pamilya, at ibang-iba siya sa pagiging ama at sa kung papaanong nakilala nila itong lasenggero at walang pakialam sa kahit na ano. Makalipas naman ng 3 araw matapos ng naganap, sa lugar ng Moonlight Sect Annex, ay napapasabi ang isa na hindi niya inaasahan na ang isang leader ng top assassination group, ang Bamboo Pole ay magtutungo ng personal sa kanya, at nagtataka siya sa kung anong regalo ang dinala nito sa kanya. Sabi nito na ang kanilang Bamboo Pole ay nag-alay ng labis na kayamanan sa Moonlight Sect, at bumalik siya para kolektahin ang lahat ng kanilang mga naibayad sa kanila. Sabi naman nito na kung ganun ang kaso ay dapat ay gumawa muna siya ng isang opisyal na kahilingan sa kanilang sect, kaya naman ay tinanong niya ito na kung anong dahilan kung bakit siya nais nitong makita ng personal, agad naman na sinabi nito na bilang isang 10-headed demon soldier ng Moonlight Sect, ay nais niya ng lakas ng isa sa kilalang top 3, at bilang kapalit ay magdadala siya ng mga kayamanan na 3 beses na mas malaki kumpara sa kanilang ibinibigay sa mga ito. Sa narinig niya ay napasabi ito na kung ganun ay nais niya munang marinig ang patungkol sa nais nito sa kanya. Kaya naman sabi nito na sa isang brothel sa Kaifeng, ay ang lahat ng kanilang elite assassin ay napaslang, kaya naman ay nagmamakaawa siya upang paslangin niya ang mga gumawa ng bagay na iyon, dahil ang insidenteng ito ay nagdulot ng hindi maaayos na pinsala para sa kanilang Bamboo Pole, at nais niyang magbigay sa mga ito ng kanyang paghihiganti kahit pa katumbas nito ng lahat ng mayroon siya. Sabi naman nito na mukhang isa itong assassination request sa isa sa 10-headed soldier. Kaya naman sabi nito na kung sakaling gumawa ito ng formal na kahilingan ay sigurado siya na tatanggihan siya ng kanilang sect. Ngunit ang bayaran siya ng malaking halaga upang asikasuhin lamang ang maliliit na mga daga ay sa tingin niya ay hindi na din masamang bagay. Kaya naman sabi ng elder ng Moonlight Sect, isa sa 10-headed demon soldier na si Jin Gahi, natatanggapin niya ang kahilingan nito, matapos ay tinanong niya ang pangalan ng nais niyang maipaligpit sa kanya upang agad na niyang maumpisahan na maburas sila sa mundo. Makalipas naman ng ilang sandali, ay agad nang kumilos ang elder, at habang patungo ay sa isip nito ay masaya siyang napapasabi na sinong mag-akala na ang ganitong klase ng swerte ay magtutungo sa kanyang harapan. Sabi pa nito na sa ngayon ay paubos na ang kanyang mga pondo dahil sa pagtatayo ng bagong sangay sa lugar ng Crouching Dragon State, at ang ganitong klaseng kontribusyon ay sigurado siya na magagamit niya sa hinaharap.
Ang 700-head Demonic King ay ang nakaupo sa pinakataas ng kanilang Dark Spectral Sect, at ayon sa kanyang mga narinig na ang kapangyarihan nito ay sapat na upang madamina ang buong martial world. Nang bigla naman nitong naalala ang kanyang nakaraan habang nasa harapan nito, at sinabihan siya na nakikita niya ang batang siya sa kanya, sabi pa nito sa kanya na masyado pa siyang bata ngunit ang kanyang husay sa paggamit ng sandata ay kahanga-hanga na. Kaya naman ay sinabihan siya nito na aasahan niya ito sa hinaharap sa pagbibigay ng karangalan para sa kanilang sect, kaya naman ngayon ay itinatalaga na siya nito bilang isa sa 10-headed demon soldiers ng Moonlight Cult. Masaya naman itong napapasabi na ang kanilang pinuno ay kinilala ang kanyang kakayahan kahit pa na walang-wala ito kumpara sa kanya, kaya naman ay nagsanay ito buong araw at gabi upang hindi mawala ang tiwala nito sa kanya. At ngayon ay ang kahit na sino sa kanilang 10-headed demon soldiers ay walang kahit na sino sa mga ito ang kayang matapatan siya. Kaya naman sabi nito na kung magagamit niya ang oportunidad na ito upang makakuha pa ng kaunting papuri, ay maaari niyang magawa na makuha ang pwesto bilang ang 100-headed Demonic King, kaya naman ay napasabi na lamang siya na maghintay lamang ito. Matapos naman ang ilang sandali ay agad naman na niyang natano ang lugar na kanyang pupuntahan. Nang agad naman itong napahinto, dahil sa may kung sino siyang nakita sa di kalayuan. Bigla naman na nagtaka ang ating bida na si Yonjuko dahil sa biglaan na lang na natamba ang lagayan ng mga herbal na kanyang kinukuha. Kaya naman ay galit siyang tinanong nito patungkol sa pagkakakilanlan niya, at kung mayroon ba itong huling kahilingan bago siya mamatay. Napatigil naman dito ang babae, at sa isip niya habang pinagmamasdan ng ating bida na ang isang ito ay may kakaibang aura na nakapalibot sa kanyang katawan, nang bigla naman siyang napasabi na ang edad nito at ang kulay ng kanyang buhok, ay sa tingin niya na ito na ang kanyang hinahanap. Nang bigla naman na nagtanong ang ating bida na kung hindi ba ito sasagot sa kanya, at kung ano na ang gagawin niya sa bagay na ito, dahil sa ang mga halamang gamot na ito ay para sa kanyang nakakatandang kapatid. Sa nangyari ay napangiti naman ang babae at napasabi na mukhang ito na nga talaga ang kanyang target, nang bigla naman siyang inutusan ng ating bida na damputin na niya ang lahat ng mga natapon at ipagsasawalang bahala na lamang niya ang mga nangyari. Nang bigla naman na nagsalita ang babae at sinabi na mukhang makakatipid siya ng kanyang paglalakbay patungo ng kanilang village. Matapos ay tinanong nito si Yonjuko na kung nasaan na ang matandang kasama niya na may suot na bamboo hat at kung bakit nag-iisa lamang ito, dahil mas maganda sana kung parehas na niyang ililigpit silang dalawa sa lugar na ito. Sa nangyari ay nagtataka naman si Yonjuko sa mga sinasabi nito, kaya naman ay tinanong siya nito na kung anong mga sinasabi ng kagaya niyang matandang babae, at kung siya ba ay kasama ng mga assassin noong nakaraan. Sa nangyari ay nagalit naman ito dahil sa tinawag siyang matandang babae ng ating bida at tinanong siya na kung saan siya makakakita ng magandang kagaya niya at tatawagan lamang na matandang babae, at kung anong lakas ng loob nito na mapagkamalan siya bilang mga mababang uri na mga assassin, dahil siya ay isa sa 10-headed demon soldier ng Moonlight Cult. Sa narinig naman na ito ni Yonjuko ay nilinaw naman niya dito na kung ang ibig ba nitong sabihin ay ang lugar na tinutuluyan ng walang kwentang Lunar Fairy. Nagalit naman ito at sinabihan siya na kung anong lakas ng loob nitong insultuhan ang Lunar Fairy sa harapan niya mismo. Tinanong naman siya ni Yonjuko na kung insulto ba ang sinabi nito, dahil ang salitang insulto ay hindi nababagay sa kung sino na nagawang hukayin ang libingan ng kung sino at itapon ang bangkay nito sa basurahan. Kung umabot ka na sa parte ng video na ito ay maaari lamang na i-click ang like at super thanks sa baba bilang pagsuporta. Maraming salamat. Sa isip naman ng babae na kung ang tinutukoy ba nito ay ang pagpaparusa sa naiwan ng Moonslashing Swordsman, at hindi niya makakalimutan ang sinabi sa kanya ng Lunar Fairy na ang mga anak at kamag-anak ng Crouching Dragon Estate ay kulay pula ang mga buhok, kaya naman ay agad nitong inilabas ang kanyang sandata upang humanda sa pakikipaglaban. Sa nangyari ay napatanong naman ang ating bida na kung aatakihin ba siya nito ng dahil lamang sa ganun. Ngunit sinabihan naman siya ng babae na hindi na kailangan ng mga salita, kaya naman ay agad itong sumugod at sinabi na kung siya ay konektado sa Crouching Dragon Estate, ay dapat na ikonsidera niya na mortal na kaaway ang buong Dark Spectral Sect,
na agad naman na sinagot ng ating bida at sinabi na hindi na niya nais na mapunta siya sa bagay na iyon dahil sa hindi naman siya interesado sa mga ito. Matapos na matagumpay na masalag ni Yeonjuka ang pag-atake ng babae, ay muli itong sumugod at sinabi na dahil sa mayroon silang rason na paslangin ang isa't isa, ay hindi na ito magiging mabait pa sa kaniya. Sa nangyari ay napasabi naman si Yeonjuka na kumpara sa mga kasamahan nito, ay mas magaling siya doon. Masaya naman na nagpasalamat ito sa sinabi ng ating bida, ngunit ang hayaan na nakabukas ang kanyang depensa ay isang malaking pagkakamali, kaya naman ay agad nitong inihagis ang kanyang sandata patungo kay Yeonjuka. Mabilis naman na nakita ito ng ating bida, kaya naman ay agad niya itong sinipa, upang mapawalang bisa ang atake ng babae. Sa nangyari ay nagtataka naman ito dahil sa nagawa ni Yeonjuka ang makapag-react sa ganong kalapit na distansya. Sa lugar naman ng ating bida ay nang matapos ito, ay masaya niyang sinabihan ang matandang babae na habang tumatagal ay binibigyan siya nito ng dahilan upang mamangha. Nagalit naman ito at tinanong si Yeonjuka na kung gumagana ba ng maayos ang kanyang mga mata, dahil sa papaanong naiisip nito na siya ay isang matandang babae. Nang bigla naman na sinabi nito na mukhang alam na niya kung bakit, ito ay mukhang umaakto siya ng ganito dahil sa tingin ng ating bida na maganda talaga siya, at alam na niya na din na sa edad nito ay mukhang hindi pa ito nakakakita ng mga magagandang muka kagaya niya, kaya naman dahil doon ay masaya niyang sinabi na kung ganun ay siya ang pinakamagandang babae na dadapuan ng kanyang mga mata. Sa nangyari ay naalala naman nito ang kanyang mga nakasamang mga babae sa buhay niya. Matapos ay malakas nitong sinabi sa babae na tumigil na siya sa kanyang mga sinasabi dahil sa totoo lamang ay pangit siya, dahil dito ay nagtataka naman na tinanong nito ang ating bida na kung nasa paa ba niya ang kanyang paa o ano. Matapos ay tinanong niya ito na kung sa tingin ba niya na ayos lamang na inisin siya nito, kahit na alam naman ng ating bida na nailigtas lamang siya dahil sa maswerte ito. Ngunit sinabihan naman siya ni Yeonjuka na siya ang umaasa lamang sa swerte sa mga kakayahan na mayroon siya, ngunit kahit ganon ay namangha naman siya dito kahit na papaano. Sa nangyari ay nainis naman sa kanya ang babae dahil sa walang preno ito kung magsalita. Naiinis siya dito ngunit sa tingin niya na ang kakayahan nito ay hindi isang biro lamang. Nang bigla naman na sinabi ng ating bida na ang ginawa niyang pagbato ng kanyang sandata ay isang matalinong pamamaraan, ngunit hindi gagana sa kanya ang mga ganong klaseng mga palabas. Matapos naman nakuhanin nito ang kanyang sandata, ay tinanong niya ang ating bida na kung mukha bang ibinato niya ang kanyang sandata, ngunit sa tingin niya na dahil sa level nito ay sa ganon niya lamang nakita ang ginawa niya, kaya naman sinabi nito kay Yeonjuka na pagmasdan niya ng mabuti ang kanyang gagawin, dahil sa masasaksihan nito ang isang realm na lagpas pa sa kanyang imahinasyon. Matapos ay agad naman niyang nilagyan ng kanyang enerhiya ang kanyang espada, at agad na naipabalik sa kanyang kamay. Matapos ay mayabang nitong tinanong si Yeonjuka na kung may narinig na ba itong patungkol sa pag-iisa ng katawan at ng espada. Matapos ay agad naman itong nagpasikat sa harapan ni Yeonjuka, at winawasiwas ito sa kung saan-saan. Sa nakitang ginagawa naman na ito ng babae, ay napatanong na lang ang ating bida sa kanya na kung bakit nito winawasiwas ng ganon ang kanyang sandata, at mukhang nababaliw na ito. Ngunit niyabangan lamang siya ng babae at sinabi na ito ang realm kung saan ang kung sino ay magagawang magamit ng maayos ang kanyang espada kahit pa hindi niya ito hinahawakan, at mukhang hindi maiintindihan ito ni Yeonjuka sa pamamagitan lamang ng pagmamasid. Sabi nito habang nagpapasikat ng kanyang mga tricks, ay sa pamamagitan ng walang tigil na pagsasanay, ay nagawa niyang maabot ang level kung saan ay maaari niyang makontrol ang kanyang espada mula sa malayo na parabang parte na ito ng kanyang katawan, kaya naman matapos na sagudin ang ating bida ay sinabi nito na ngayon ay siya pa lamang ang unang makakaramdam kung gaano ba ito nakakatakot. Matapos na ikumpas nito ang kanyang kamay senyales ng pag-atake, ay sinabi nito na sa mata ng ating bida ay magmumukha siyang isang espada, kaya naman ay tinanong nito si Yeonjuka na kung naiintindihan na ba niya ngayon ang ipinapaliwanag niya dito. Sa nangyari ay napasabi na lang ang ating bida na kung seryoso ba ang isang ito, dahil kahit ang matandang si Shim Yanggak ay kayang-kaya din na magawa ang ginawa nito.
Nang makalapit ang babae, ay agad naman na iniangat ni Yonjuka ang kamay nito upang pagsanias sa kanyang espada na umatake. Sa nangyari ay natigilan naman ang papasugod, at agad na umiwas sa papalapit na pag-atake sa kanya. Sinundan pa ito ng ating bida ng isa pang pag-atake, kaya naman nang papalapit ng muli ito sa babae, ay agad naman niyang sinalag ito. Matapos ay agad naman itong inihinto ng ating bida. Sa ginawang iyon naman ni Yonjuka, ay gulat na napapasabi ang babae sa kanyang isip na hindi maaaring mangyari iyon, dahil mukhang ang batang ito ay ganap nang naabot ang realm of the telekinetic sword.